trilyon. Wow! Na budget ng taong bayan ang dapat ma-recover, dapat mabawi sa mga sangkot sa graft and corruption. At yan po ang lakad ngayon at pagtutok ng tatlong ahensya ng pamahalaan. Una, ng Department of Public Works and Highway, lead by Secretary Dizon, tapos Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Yan ang focus nila. Hindi lang makasuhan, maipakulong, ma-recover ang perang ito at maibalik sa National Treasury at muling magamit kung kinakailangan para ho sa pagkumpuni ng mga nasira o hindi natuloy o walang o kapalpakan o substandard na mga project. So doon na po nakapokus. Tatlo ang gusto mangyari. Makapag-file ng kaso, makakulong, ipakulong, at mabawi ang pera. Yan ang tamang galaw ng ating pamahalaan. Walang dapat santuhin kamag-anak, kaibigan, kapartido ng ating Pangulo. Tatamaan sila lahat. Tayo po at ako at ang ating mga channel na pinagsasamahan, Mike Abi Opinions at MA Pinay TV, ang aking po may tutulong at magagawa ay subaybayan sila. Yung kanilang mission, vision na bawiin at maipakulong, napakaganda nun. Kasi hanggang doon lang po ang kapangyarihan ng ating mga batas sa ilalim ng anti-graft law at saka po ang plunder law, habang buhay na pagkakakulong o pagkakabilanggo ng nasa gobyerno o nasa pribadong sektor na mayroong kinalaman. Ngayon kung sino-sino yon, yan ang sasailalim sa masusing pag-iimbestiga. Pero ako, para sa akin, dapat idaan at isa lang lahat. Mula kay Secretary Villar, dating sekretary, ngayon ay senador, ng 6 na taong sekretary ng Department of Public Works and Highway mula Duterte administration. Manny Bunuan, dati rin sekretary ng DPWH. Mga Yosek, ASEC, Director at District Engineer. Kasama na ang mga local engineer sa mga city, munisipalidad, hindi lang ang district engineer sa national government. At siyempre ang mga politician. Mga politician noon, dating congressman noon, dating senador, at yung mga kasalukuyang senador, congressman na posibleng merong kinalaman. Walang dapat pagtakpan. Ito yung legacy na laban ni Pangulong Marcos. Sana kanyang pagtagumpayan ito. Ang kalaban lang ho ay panahon. Kasi mahigit na lang 2 taon ang kanyang administrasyon. Mag-i-eleksyon na tayo sa Mayo, sa 2028. Yan ang magiging kalaban panahon. Pero at least may file ang kaso at makumpiska. Kasi ngayon po, pwede nang kumpiskahin ang mga ari-arian. Hindi lang kotse, hindi lang bahay, pati mga kas na mamumonitor. Kasi merong authority, may power ang Central Bank at Anti-Money Laundering Council na utusan ng lahat ng mga bangko na ma-identify na merong pera ang mga kontraktor o politikong posible galing sa trilyon budget ng taong bayang nawawala. Kahit walang court order, pwede na po na ipahold ng Central Bank at ng AMLA ang perang ma-identify na pera ng mamamayang Pilipino. Ganun po ang kanilang kapangyarihan. Kaya maganda yon, combination ng pagbawi, pagpapail ng kaso at pagpapakulong. Magandang galaw yun. Suportahan natin. Okay? Ngayon naman, ang magandang balita, sabi ng Presidential Independent Commission, ay araw-araw na ang kanilang hearing, araw-araw ang kanilang investigasyon, mapapabilis kahit paano. Sana before Christmas, ilang araw na kasi Vermont na ngayon, before Christmas ay mayroong maaresto. Matagal na ngayon, dapat nga agad-agad yung forthwith kaagad ang pagpaparesto sa oras na may file ang kaso. Marami nang na-file before Office of the Ombudsman. Kayo mga taga-Ombudsman, bilis-bilisan ninyo i-file ang kaso sa Sandigang Bayan para kaagad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Kasi sa oras pong mai-file ang kaso na may plunder o graft and corruption, mabilis na pong maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan para hulihin ang lahat ng mga kinasuhan. Kasi nga ho, plunder yan.
at anti-graft law habang buhay na pagkakabilanggo. Kailangan na yun. Okay? Sunod na ating balita. Pero siyempre, please like and share at comment kayo sa maayos na komento. Walang personalan. Si Martin Romualdez, dating speaker, dapat imbestigahan din. Alam nyo kasi ang issue kay speaker, tatlo. Nabanggit ko na dati, ulitin ko. Hindi lang issue sa flood control program o scam. Pati ho dyan yung insertion, singit na budget taon-taon sa national budget at saka po yung ayuda. Marami yung ayudang ginawa sila before election itong 2025. So nagamit ng iba dyan mga re-electionist at mga kakampi nila. Saan galing ang ayuda? Hindi naman trabaho na senador o congressman magbigay ng ayuda. Hindi ko rin sinabing guilty na si dating speaker. Kailangan isa lang siya. Ang inside story ko po, ito yung importante kasi ako continuous, hindi naman ang trabaho natin ay ito lang humarap sa inyo. Patuloy po yung aking coordination. Patuloy ako nakakatanggap ng mga impormasyon, tawag at meeting kung kailangan mula po sa mga taga-gobyerno. Aminin ko na, taga-gobyerno rin yung madalas kong kausap na nagsasabi sa akin ng galaw nila na pwedeng isa publiko. May limitasyon ho kasi. At naintindihan ko yan. Dahil sa tagal ko na ho sa media, alam ko ang limitasyon sa mga impormasyon. Hindi pwede hong ilabas natin lahat na makakasunog, makakasira sa ongoing investigation. Ganun po yan. Yan ho ang kailangan. Hindi tayo katulad ng ibang kahit na makakasira sa operasyon ay inire-report, ibinabalita. Hindi po. Alam ko yung limitasyon ng galaw. Kaya naman, pinagkakatiwalaan ako ng mga government official, including Cabinet Secretary ng Pangulo, na magbigay sa akin ng impormasyon. At napapadala siya tawag, at anumang pamamaraan. Minsan nga, ayaw ko makipagkita, napipili na tayo pang makipagkita. Dahil ako, tamad akong mag-drive, tamad akong magbiyahe kasi, sa traffic. Pero, anyway, seryoso naman ang Pangulo. Yan ang sinasabi sa akin. Seryoso ang Pangulo kahit sino panagutin. Yan daw po ang bilin at utos ng Pangulo paulit-ulit. Ituloy at kasuhan, bawiin ang pera kahit sino pa. Yan ang ating panghahawakan. Yan ang inyong panghahawakan, mga nanonood, mga subscribers, followers, viewers ng aking mga channel. Yung sinasabi niyan, nagbinabalita ko sa inyo, seryoso at kahit sino panagutin. Ang gandang galaw po niya. Kahit kamag-anak, kahit kapartido, kahit sino pa. So, dahil dyan, kaya ko aking pinopropose na kung gusto natin ng mapanagot ang lahat, hindi ko naman sinabing imbestigahan itong mga ito, may kinalaman. Imbestigahan. Kasi yung pag-amin ni Diskaya na 2016 sila nagsimula ng payaman at yumaman, naging bilyonaryo dahil sa pagpasok sa kontrata sa DPWS, nagsimula 2016 hanggang ngayong 2025. Pasok na pasok sa pinagdududahang trilyon pera ng bayang nawala, kinurakot ng kung sino-sino.